beloved, Boss Mike Cervera. Ilang beses tinawag na sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, sinungaling daw, oh. Putik na yun nung tinawag na sinungaling ni Pangulong Bongbong, si Digong. Nagtago yun. Oh, nasan na yung si Digong? Ilabas nyo si Digong. Nagtatago na yun. Sa sobrang kahihiyan niya, sinabihan siya na fake news ni Pangulong Bongbong namin, oh. Diba? Ito na. Matinding bakbakan ito! Yan ay matapos ang paratang ni Duterte na may blankong mga bahagi sa pinirmahang 2025 national budget ni Pangulong Marcos. Ang naging basihan ni Duterte ay ang hawak umano nitong kopya ng Bicameral Conference Committee report. Naghawak pa ng ebidensya! Akala mo talaga! Urig yung dala-dala! Yung pala mga kababayan, yung dala niya galing sa basura. Pinulot ng kaalyado niya at pinalamon sa kanya. Tuloy. Galing umano ito kay Congressman Isidro Ungab na minsang nagsilbing chairman ng House Committee on Appropriations nung nakalipas na administrasyon. Sa isang ambush interview sa lungsod po ng Taguig, iginit po ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling ito pong si Duterte. Nagsisinungaling siya. Meron pa bang bago sa pagsisinungaling na ugali ni Digong? Tanong ko lang, kailan ba nagsabi ng totoo yon? Di ba niloko na kayo noon? Ano sabi ni Digong? Magje-jetski siya noon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin jet skiing nakita doon. Meron, mga barko ng incheck na kaalyado niya yon. Tama? Diba? Sabi niya magje-jet ski siya. Antay ng antay ang mga mamayang Pilipino na makita siya. Mga kababayan, ang nakita, yung mga incheck na naglalakihang barko ang nandun sa West Philippine Sea na pinamigay niya. Andiyan na si Leon. Easy lang ako. Oo. Nag-i-enjoy nga ako eh. Tuloy. Anya sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang naipapasang pambansang budget na meron po mga blanco kaugnay ng mga proyekto at kung magkano ang inilalaang pondo para dito. Ni minsan hindi pa nangyari yon na magkaroon ng blanco. Tapos kayo, ano? Puro kayo blanco. Blanco kasi mga utak nyo. Dapat sa inyo, ipabulkanize nyo yung mga utak ninyo. Punta kayo kay Direct Freddy. Nagbubulkanize ng utak yun. Pinigyan din ng Pangulo na malinaw na nakasaad sa General Appropriations Act ng bawat programa at kung magkano ang alokasyon para sa mga ito. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any... Siyempre, Pangulong Bongbong, kahit naging Pangulo yan nun. Malamang hindi siya noon ang pumipirma noon. Malamang inaasa na lang sa iba yon. Kaya walang alam si Digong kung hindi pumatay na lang noon. O, diba? Tama ba? Tama, mali? Oo! Walang alam niya kundi papatayin ko kayo. Putik na yan, diba? with a blank... he's lying. He's lying because he knows perfect... Paulit-ulit, he's lying! He's lying! He's lying! Sana hindi na makabangon sa pagkakalaying! Lie! well that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas... Sa buong kasaysayan ng buong Pilipinas! Kasama yung West Philippine Sea, atin yan. Mga kababayan, narinig ninyo, sa buong kasaysayan ng buong Pilipinas, kasama yung West Philippine Sea dahil atin yan, na pinamigay niyan. Diba? Na pinamigay niyan. Pero atin yan. Tuloy. Hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA
nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos. Ano yung Oh, narinig ninyo? Hindi po pwedeng pumasa yan ng blanco yan, nang hindi nakalagay dyan kung ano yung proyekto, kung para saan yan, kung para ba sa panty yan, o kung para sa brayan. Kailangan may presyo yan. Ganon. Oh, sa madaling kapaliwanagan. Hinayaw. Ha? Atiwan kayo. Oh, sige tuloy. pondo? Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi rin ng Department of Budget and Management na sa ilalim po na saligang batas ang General Ayan, pakinggan ninyo. Para matuto kayo. Oh, pakinggan ninyo ha. Oh, para matuto kayo ha. Oh, ano sabi? Ulitin mo. Oh. Sa ilalim po na saligang batas ang General Appropriations Bill o GAB at hindi ang Bicameral Conference Committee Report ang isinamite sa Pangulo para pirmahan o i-veto. At Narinig ninyo. Bicam kayo ng Bicam. Hindi yon ang pinirisinta kay Pangulo para pirmahan. Yung GAA ang pinirmahan. No. Ano? Oh, ano? Ito lang yan. Kung totoo yung sinabi ni Digong, pagsalitain nyo ngayon. Sige nga, kung totoo. At kung hindi pa na nahimasmasan yon, pagsalitain nyo ngayon. Sabihin nyo, Digong, tayuan mo yung sinabi mo. Dahil yung mga bobong mga DDS sumunod sa'yo. O, ganon. Sige nga, pagsalitain nyo si Digong ngayon. Sabihin nyo, pasinungalingan si Pangulong Bongbong. Kapag hindi nyo nagawa yan, pare-parehas na lang kayo nila Digong. Mga nang kayo noon. Ang ayaw. Sorry maganda gising ko. Tuloy. ang bill na inihain po sa Pangulo ay kompletong dokumento at walang blanco o walang nawawalang detalye. Walang nawawalang detalye. Kuna naman. Kunana. Wala daw nawawalang detalye. Kunana. Oh, paano ngayon to? Oh, di ba? Di ba? Ilabas nyo si Digong. Si Digong, nasaan si Digong? Putik na yan. Pagsalitain nyo si Digong. Ganun lang kasimple yan. Our beloved Boss Mike Cervera.